Mga ate at kuya, sana maalala ko ang apelyido. Pag-usapan natin ang isang Makati. At ang sabi nga po baka ito ay nagpipinipig crunch din, baka nagpupulvoron din ito. Medyo ngumingiwi ba siya? Medyo lang, pero uod pala talaga ng kati itong prutas na ito na maraming. Dati pambansang prutas siya ng Pilipinas. Ano nga ang pambansang prutas? Paki-comment sa comment section. Dati isa siyang pambansang prutas kasi manggagamit ito eh, manloloko, manlilin lang. Pero nag-evolve siya sa panibagong prutas. Excuse me. And dahil nga sa dami ng kanyang mga spy, mga insiders niya sa mga grupo ng mga Duterte supporters, nag-ibang prutas ito. Naka-live pa naman daw. Ganun ba, Ate Maymay? Uod daw pala talaga ng kati ito. So, yun yung kasabihan. Ano kayang prutas siya? What Del Monte wants, Del Monte gets. Tinuhog daw ni Del Monte, tawagin na lang natin siya si Del Monte. Hindi apelyadong Del Monte, mayos kayo. Tinuhog ni Del Monte, isang babaeng Makati. Tawagin na lang natin siyang si Gabi. Bala kayo dyan! Tawagin na natin siya si Gabi kasi Makati siya, di ba? Makating Gabi. Sa tinuhog ni Gabi ang tatlong magbabarkadang pogi. Nakakaloka. With the initials, parang ang initials ng tatlong magbabarkada ay letter A, letter M, at parang letter R. Kung hindi man letter S yung initials nung isa. Sana i-PM ako. Gusto kong i-PM. Teka lang. PM ko nga. Ay, hindi. Mali. Hoy, magkantay kayo dyan. Magmamarites tayo. PM ko siya. Ang ating puting, puting, ang tawag sa kanya? Puting alibangbang. Baka magsumagot eh. Sana sumagot. Okay. Okay, message natin sa isa pang ganap. Dali ah. Dali. Okay. Alamin natin. Inform ko kayo sa unang dalawang tinuhog niya. Palitan ko yung pangalan, baka mabuking tayo. Sino nga yung may-ari ng isang company ng mga sasakyan? Tinatanong ko yung ating puting alibangbang. Ate, sino nga yung may-ari ng isang kumpanya ng mga sasakyan na natikman na ni Gabi, ni Makating Gabi? Si Makating Gabi, marami ang mata sa mga Duterte groups kaya nagkakagulo ang lahat. Okay. Nag-message me. So, tatlong magbabarkada, mga gwapings ito at mayayaman, kilala sa lipunan. Simulan na at makyonda na makatipa. Talaga ba? Malay ko. Ate Weng, pengi namang pang ulam dyan. Anong ulam nyo? Okay. AMR or AMS ang initials ng tatlong magbabarkada. Okay. Tinakbo sa ospital? Baka fake news yan. Letter A. Si letter A ay sino siya? Marami siyang mga negosyo eh.
Baka kanya yung ay, okey. Basta may isang apelyido na letter A, ang apelyido na baka siya yung may-ari ng isang kumpanya ng mga sasakyan at type na type talaga siya ni Makating Gabi. Si letter M ay oh, okey. Si letter M ay nakatuluyan. Nakatuluyan ni Makating Gabi. Mamaya ko i-re-reveal kung bakit niya nakatuluyan. Pero gwapo kasi talaga. Okay? Ang tanong ay kung nagbunga ang kanila ni letter M. Uy, ang sarap ng ramen. Sana all. Ramen. I missed eating ramen. Okay. Yung huling apelyido ay madaldal. Kung kani-kanino kinikwento, sana mag-reply. Salamat po sa nagpadala ng pang-coffee sa aking GCash. Really appreciate it. Makwento kung kani-kanino chinicheka. Na bata pa raw daw yan. Bata pa raw. Like, dalaga, dalagita. Baka dalaga naman na. Ayan, parang nag-reply. Bahala kayo dyan. Ay, ang aking ate pala. Replyan ka lang. Ano ba yan? Mali ba din ang spelling? Pag hindi nag-reply yung ating source ay iba-vlog ko ulit mamaya ha. Mamayang gabi, Philippine time. Yeah, kaya ko yan. Pipilitin ko. Uh, Machika, makwento kung kani-kanino kinikwento na natusok-tusok na niya si Makating Gabi. Ang isa sa tatlong lalaki, mga ate at kuya, natuhog hindi lang si Makating Gabi, kundi ang tatlong magkakapatid at ang isa sa magkakapatid ay Boyote Coeno. May tatlong magkakapatid, ang isa ay beauty queen, sikat na sikat noon. Yung tatlong magkakapatid natuhog nung isa doon sa tatlong magbabarkada. Clue! Ang clue, yung beauty queen nagkaasawa ng barkada rin ng tatlong ito. Di ba may tatlong magkakapatid na babae na natuhog ng isa sa tatlo? Yung beauty queen, naging asawa ng tropa nitong tatlong AMR or AMS. Hindi ko maalala yung apelyido ng pangatlo eh. Pero, yeah, natuhog ng bonggang-bongga. Eh, barkada nila yung naging asawa ng beauty queen. Ayan. Hindi pala. Okay. Nagtutuhugan sila ng mga jowa-jowa. Pero yung tatlong mga matitikas na kalalakihan, mga gwapo't mayayaman, natuhog lahat ni Makating Gabi. Bakit nagtagumpay? Okay. Yung isa sa tatlo, hindi na masyado niyang na kembot latik si Makating Gabi. Kasi, after na matikman ni Makating Gabi si letter M, tumino si Makating Gabi. Sadali lang po. Bakit tumino? Bakit nawala ang kanyang pagiging kerengking? Di ba yung mga tseka na kapag gusto niya ang lalaki, palalabasing kinidnap. May isa pa ngang lalaki na lagi nilang bitbit sa pag-abroad.
Kasi type na type ni Makating Gabi. Sinasama ng nanay niya. Kasama nila, ng pamilya nila. Tapos pinauuwi na ng magulang itong lalaki kasi mayaman naman ito. Ayaw pa uwiin ng nanay ni Makating Gabi. Pilit sinasama sa mga pag-a-abroad, sa mga state visit bang tawag dyan. O, malay ko. Yung pala, laging gusto, kasi type ni Makating Gabi at ginagawa ng paraan ng, thank you po sa nag-send sa akin, ginagawa ng paraan na mapapunta kay Makating Gabi. Pero tumino yan si Makati. Paanong tumino sa isa sa tatlong magbabarkada? Dahil ito daw na lalaking ito ay mahusay sa kama. Bonggang-bongga daw talaga. So hindi natin alam, mahusay ba, malaki ba ang kanilang bahay, malay ko. Malaki ba ang kanyang sandatahang lakas? Nagbunga kaya, malay ko. Pero nung natikman talaga ni Makating Gabi ang isa sa tatlong magbabarkada, tumino siyang bigla. Ang tanong, nagbunga ba ka? Ang tanong, malaki ba ang sandatahang lakas? Pero talagang, satisfied na bonggang-bongga si Makating Gabi sa isa sa tatlong magbabarkada. Pero pinagchichismisan siya ng tatlong magbabarkadang yan kasi tinuhog silang tatlo, tinuhog silang lahat. Iba daw talaga ang alembong ng isang yan. Kasi minsan mga tatkuya, sa pagbabangag, hindi ko alam kung bangag din siya, no? Minsan, yan ang trip ng iba eh. Makati. Or maybe lahi nila, I don't know. Nasa lahi ba ang kate? Natural naman sa tao yan eh. Right? Natural na it's a physiological needs, it's biological needs, it's human nature, 'di ba? It's one of the, sabi ko nga, jugjugan is the most satisfying pleasure even poor people could afford. Kahit purita lulu, afford 'yan. Kasi ang jugjugan, pwede namang libre 'yan. Kahit ang mga nakatira sa lansangan, 'di ba? Magkumot lang ng sako, pwede na. Kahit sa sagingan, 'di ba magugulat ka, umuuga ang mga saging, wala namang hangin. 'Di ba? Minsan umuuga ang katre, di mo alam bakit gano'n. Minsan ang dubuldik, dubuldik. Minsan ang dubuldik naguga-uga, nagtataka ka sa itaas ka ng dubuldik, naguga-uga yung dubuldik. Yung pa, double dick, double penetration. Minsan nag-uga-uga yung double dick na hinihigaan mo, nasa taas ka, nag-uga-uga, yung pala yung nasa ibaba, kinembular na. Even poor people can afford. So natural yan. Pero, baka mamaya yung kanilang kaelyahan ay dulot din ng paggamit ng ipinagbabawal na Kasi may mga ganyan na, yan ang trip, right? Tamang bogli. So, sarap na sarap daw talaga iyang si Makating Gabi. Talaga, may isa pa. Alala ko, ang sabi ng puting alibangbang, kapag iniiskarbahan, kapag humahantong na sa rurok siya, si Makating Gabi, magugurgur ako ni Makating Gabi. Balak lang nga nila akong kasuhan. Hello, hi. Kapag nasa rurok na ng tagumpay itong si Makating Gabi, hindi daw to English. Ano ka ngayon, Makating Gabi? Reliable source. Kapag umahantong na sa climactic whatever, hindi daw English na, I'm coming, oh God, oh God, oh God, oh God! Hindi gayon, mga ate at kuya. Kapag malapit ng iskarbahan si Makating Gabi, Tagalog. At ang sigaw niya ay, malapit na ako! Malapit na ako! Sabi daw, Tagalog daw. At least mahal niya ang ating sariling wika.
Tama ba mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.